Hayaan mo na siya, babe. Si Teresa ay parang lumang kasangkapan sa bahay. Sayang itapon, pero nakakasawa ng gamitin. Ang mga salitang iyon ay hindi isinigaw. Binigkas ang mga ito sa isang mababa at paos na tinig. Ang parehong tinig na nooy bumubulong ng mga pangako ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Ngunit ngayon, tumagos ang bawat pantig sa makapal na pinto ng opisina at humampas ng diretso sa dibdib ni Teresa. Nanigas ang buong katawan ni Teresa sa kinatatayuan niya sa pasilyo. Ang mabigat na paper bag na naglalaman ng espesyal na kare-kare. Ang paborito ni Ricardo na niluto pa niya ng madaling araw ay tila biglang naging kasing bigat ng isang bato. Hindi niya nabitawan ang dala. Bagkus ay humigpit ang hawak niya sa hawakan nito hanggang sa mamuti ang kanyang mga nanginginig na daliri. Wala siyang narinig na tunog ng pagkabasag, ngunit sa loob niya, may kung anong porselana ang nadurog ng pinong-pino. Ang mga bubog nito ay humihiwa sa kanyang lalamunan. Pumipigil din sa kanya na huminga o sumigaw. Lumang kasangkapan. Iyon lang pala siya. Hindi asawa, hindi katuwang, kundi isang bagay na luma na tinitiis na lamang dahil sa panghihinayang. Bumalik sa kanyang gunita ang imahe niya sa salamin kaninang umaga. Ang mga mata niyang may bahid na ng pagod. Ang mga kamay niyang naging magaspang sa kakalinis ng mansyon ng mga Alcantara para lang marinig ang papuri ng kanyang biyenan. Inalay niya ang kanyang kabataan, ang kanyang pangarap na maging arkitekto, at ang kanyang sarili para maging ilaw ng tahanan na hindi naman pala pinahahalagahan. Isang matinis na tawa ng babae ang sumagot mula sa kabilang linya ng speakerphone sa loob na sinundan ng malambing na sagot ni Ricardo. Ang tawang yon ay parang asido na tumunaw sa natitirang pag-asa ni Teresa. Gusto niyang pumasok, gusto niyang ibato ang dala niyang pagkain, gusto niyang sumbatan ng asawa sa lahat ng sakripisyo niya. Ngunit nanatili siyang nakatayo, ang mga paay ay tila nakapako sa makintab na sahig. Ang kanyang dangal, ang natitirang yaman na mayroon siya, ay pumigil sa kanya na gumawa ng eksena. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang puso niyang tumitibok ng mabilis at masakit. Dahan-dahan, inilapag niya ang paper bag sa sahig. Kinuha niya ang kanyang powder puff mula sa bag at marahang dampian ang kanyang nangingilid na luha. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa refleksyon ng salamin ng opisina. Kailangan niyang maging perpekto. Kailangan niyang maging ang Teresa na kilala ng lahat, matiisin, mapagmahal at bulag. Sa isang iglap, isinuot niya ang maskara ng isang masayang asawa. Pinilit niyang hulmahin ang kanyang mga labi sa isang ngiti, kahit na ang pakiramdam niya ay nagdurugo ang kanyang kaluluwa. Kumatok siya ng 3 beses, may ritmong masigla at walang bahid ng hinala, bago niya pinihit ang seradura at binuksan ang pinto. Nakita niya ang gulat sa mga mata ni Ricardo habang mabilis nitong ibinaba ang telepono. Ang opisina ay amoy mamahaling leather at isang pamilyar na pabango ng lalaki. Ngunit may humahalong kakaibang amoy. Amoy ng panlilinlang. "Babe, what are you doing here?" Tanong ni Ricardo. Ang boses ay may halong iritasyon na pilit tinatakpan ng gulat. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Ngunit hindi nito siya hinalikan sa labi, gaya ng dati. Isang mabilis na halik lamang sa pisngi, malamig at formal. "Surprise!" Masiglang bati ni Teresa, bagaman ang lalamunan niya ay parang pinapaso. Itinaas niya ang paper bag. "I cooked your favorite kare-kare. Naisip ko kasing baka busy ka at hindi ka pa naglo-lunch." Pinanood niya ang asawa. Nakita niya ang paglalaro ng lalamunan nito nang lumunok ito. Ang bahagyang pag-iwas ng tingin. Guilty. "Wow. Thanks, Ter. You really didn't have to," sagot ni Ricardo habang kinukuha ang pagkain at inilalapag sa mesa na parang isang obligasyon. "Sobrang busy lang talaga ako today, daming meetings." Lumapit si Teresa kay Ricardo. Ang kanyang mga kamay
na kanina ay gustong manakit ay marahang umakyat sa dibdib ng asawa at inayos ang kwelyo ng polo nito. Habang inaayos niya ang butones, naamoy niya ito. Sa ilalim ng pamilyar na amoy ni Ricardo, may nakakapit na amoy ng matapang na pabango, bulaklakin, mura, at mapangahas. Hindi ito kay Vanessa, ang sekretarya. Iba ito. Habang hinahaplos niya ang balikat ni Ricardo, naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng katawan nito. Ayaw nitong magpahawak. Para siyang humahawak sa isang pader na yelo. "You look tired, mahal." Bulong ni Teresa. Ang kanyang mga mata ay tumititig ng diretso sa mga mata ni Ricardo. Hinahanap ang lalaking minahal niya noon. "Huwag mong masyadong paguri ng sarili mo. Kailangan ka pa namin ng pamilya." Biglang umilaw ang telepono ni Ricardo na nasa mesa. Isang mensahe ang pumasok. Ang pangalan sa screen ay Bungang Araw. Nakita ni Teresa kung paano mabilis na dinampot ni Ricardo ang telepono at itinaob ito. Work stuff. Supplier lang yan na makulit. Palusot nito. Pero nakita ni Teresa ang pamumuo ng pawis sa noo ng asawa. "Sige na," sabi ni Teresa. Humakbang siya paatras. Nagbibigay ng espasyo na hinihingi ng katawan ni Ricardo. "Uuwi na ako. Kainin mo yan habang mainit pa. Niluto ko yan." Nang may pagmamahal. Pagtalikod niya, nawala ang ngiti sa kanyang muka. Napalitan ito ng isang ekspresyong walang laman. Parang isang bahay na inalisan ng lahat ng laman at iniwan sa dilim. Ang paglalakad niya palabas ng building ay tila isang prosesyon ng pagluluksa sa sarili niyang puso. Nang makauwi siya sa malawak at tahimik na mansyon ng mga Alcantara, dumiretso si Teresa sa kanilang kwarto. Ang silid ay malinis, maayos, at malamig, tulad ng kanilang pagsasama. Sa ibabaw ng kama, nakalatag ang isang bagay na binili niya kahapon, isang itim na silk nightgown, manipis, mapang-akit at mahal. Binili niya ito sa pag-asang maibalik ang init ng kanilang gabi, sa pag-asang mapapansin muli siya ni Ricardo bilang isang babae, hindi bilang isang kasangkapan. Lumapit si Teresa sa kama. Hinaplos niya ang makinis na tela ng nightgown. Napakaganda nito. Napakalungkot tingnan. Kinuha niya ang gunting mula sa kanyang sewing kit sa side table. Ang talim ng gunting ay kumintab sa tama ng ilaw ng hapon na tumatagos sa bintana. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng pagod na pagod na. Pagod ng umunawa, pagod ng maghintay, pagod ng maging martir. Sa katahimikan ng kwarto, ang tanging naririnig ay ang mabigat niyang paghinga. Hinawakan niya ang nightgown. Akala ng sino mang makakakita ay gugupitin niya ito sa galit. Nawawasakin niya ang simbolo ng kanyang desperasyon. Ngunit hindi. Sa halip, hinanap niya ang price tag na nakasabit pa rin sa laylayan. Ipinosisyon niya ang gunting. Ang tunog ng pagputol sa maliit na plastik ay umalingaw-ngaw sa kwarto na parang isang putok ng baril. Nahulog ang tagsasahig. Itinaas ni Teresa ang nightgown. Hindi para isuot, para kay Ricardo, kundi para sa sarili niya. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga luha ay natuyo na at napalitan ng isang malamig na apoy sa kanyang mga mata. Tapos na ang pagiging tanga. Bulong niya sa hangin. Ang umaga sa mansyon ng mga Alcantara ay laging nagsisimula sa katahimikan. Ngunit sa araw na ito, ang katahimikan ay tila isang makapal na usok na bumabara sa lalamunan ni Teresa. Nakatayo siya sa kusina, pinapanood ang dahan-dahang pagpatak ng kape mula sa makina patungo sa tasa. Ang bawat patak ay tila sumasabay sa mabigat na tibok ng kanyang puso. Narinig niya ang pagbukas ng main door. Dumating na si Ricardo. Hindi sinalubong ni Teresa ang asawa sa pintuan gaya ng nakagawian niya sa loob ng 5 taon. Nanatili siya sa harap ng stove, kunwari ay abala sa paghahalo ng sinangag. Ngunit ang totoo ay pinapakiramdaman niya ang bawat hakbang nito palapit sa kusina. Nang yumakap si Ricardo sa kanyang likuran, automatiko
ang naging reaksyon ng kanyang katawan. Nanigas ang kanyang mga kalamnan at gusto niyang kumawala. Ngunit pinilit niyang manatiling nakatayo ng tuwid. "Good morning, babe. Sorry, late na ako nakauwi kagabi. Masyadong mahaba ang client meeting." Bulong ni Ricardo sa kanyang tainga. Ang hininga nito ay amoy mint na toothpaste na pilit nagtatakip sa amoy ng alak. Ngunit hindi iyon ang nagpabaliktad sa sikmura ni Teresa. Kumapit sa mamahaling suit ng asawa ang isang matapang at matamis na amoy. Isang pabango na hindi kailanman ginamit ni Teresa. Ito ang amoy ng kasinungalingan. Ito ang amoy ng babaeng tumawa sa kabilang linya kahapon. Humarap si Teresa at inabot ang tasa ng kape kay Ricardo nang may mahinahon at ensayadong nangiti. "It's okay, mahal. Alam ko naman kung gaano ka ka-hardworking para sa future natin," sagot ni Teresa. Ang bawat salita ay parang bubog na lumalabas sa kanyang bibig, ngunit tinanggap ito ni Ricardo bilang katotohanan. Hinalikan siya nito sa noo, isang halik na walang init, bago umupo sa mesa at binuksan ang dyaryo, tila walang bahid ng konsensya. Nang makaalis na si Ricardo papasok sa trabaho, naiwan si Teresa kasama ang mga labahin. Kinuha niya ang suot na damit ni Ricardo kahapon. Inilapit niya ito sa kanyang ilong at muling naamoy ang banyagang halimuyak. Sa halip na ibato ito sa washing machine, dahil sa pandidiri, inilatag niya ito sa plansahan. Kinuha niya ang sarili niyang pabango, ang pabangong iniregalo ni Ricardo noong honeymoon nila, at binomba ito ng paulit-ulit sa kwelyo at dibdib ng damit ng asawa. Pinaghalo niya ang amoy ng legal na asawa at ang amoy ng kabit ng kung. Lumikha ito ng isang nakakahilong kombinasyon, isang amoy na nakakasulasok at nakakasuka. "Daanin natin sa pabango," bulong ni Teresa habang mariing idinidiin ang mainit na plansa sa tela. Tila ba gusto niyang sunugin ang bakas ng ibang babae. "Tingnan natin kung hindi sumakit ang ulo mo sa halo ng amoy natin." Ang kanyang ritual ng paghihiganti ay naantala nang dumating ang isang itim na kotse sa driveway. Bumaba mula rito si Doña Aurora, ang ina ni Ricardo. Ang bawat hakbang ng matanda ay may awtoridad na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. Agad na nagpunas ng kamay si Teresa at sinalubong ang biyenan para magmano, isang tanda ng paggalang na hinding-hindi niya pwedeng kalimutan. "Wala pa rin ba, Teresa?" Ang bungad na tanong ni Doña Aurora habang tinatanggal ang kanyang salamin. Ang mga mata nito ay mapanuri, tumatagos, hanggang sa matris ni Teresa. 5 taon na. Ang mga kaibigan ko, puro apo na ang inaalagaan. Ako, aso pa rin. Yumuko si Teresa. Alam niya ang sagot. Alam niyang hindi siya ang may problema. Ilang beses na siyang nagpatingin sa doktor at sinabing malusog siya. Si Ricardo ang ayaw magpasuri. Si Ricardo ang laging umiiwas dahil sa takot na mabawasan ang kanyang pagkalalaki. Ngunit sa harap ng biyenan, pinili ni Teresa ang delikadesa. Inako niya ang sisi. "Pasensya na po, Mama. Baka po masyado lang akong stress sa pag-aasikaso sa bahay." Mahinahong sagot ni Teresa, bagaman ang loob niya ay sumisigaw ng katotohanan. "Stress," ismid ni Doña Aurora. "O baka naman, hindi mo lang talaga inaalaga ang mabuti ang asawa mo, kaya hindi siya ganadong bigyan ka ng anak." Imbes na sumagot, tumalikod si Teresa at nagtungo sa kusina. "Ipagluluto ko po kayo ng tanghalian, Mama." Sa kusina, inilabas ni Teresa ang kanyang galit sa paghihiwa ng mga sangkap. Ngayong gabi, ang menu ay Bicol Express. Hindi ito ang karaniwang timpla. Dinamihan niya ang gata. Puno ng kolesterol na masama sa mataas na dugo ni Ricardo. At ang sili, kumuha siya ng isang dakok na siling labuyo. Ang pula at matitingkad na sili ay parang maliliit na dinamita. Habang ginigisa niya ang bagoong at sili, ang anghang ay sumingaw at pumuno sa kusina, na parang ang mismong hangin ay nagagalit. "Kailangan mong lumakas, Ricardo," bulong ni Teresa habang hinahalo
ang kumukulong gata. Kailangan mo ng enerhiya para sa mga meeting mo. Ito ang kanyang paraan ng pag-aalaga. Isang pag-aalaga na papatay sa kanya ng dahan-dahan mula sa loob. Ang anghang ay magpapakulo ng kanyang sikmura at ang taba ay magpapasikip sa kanyang mga ugat. Ito ay isang matamis at masarap na lason. Nang gabing iyon, sa hapagkainan, pinanood ni Teresa ang bawat subo ni Ricardo. Kitang-kita niya ang pawis na tumutulo sa noo ng asawa dahil sa anghang ng Bicol Express. Ngunit patuloy pa rin ito sa pagkuha ng kanin. Ang sarap, Ter. Iba talaga ang luto mo. Puri ni Ricardo habang humihingi pa ng tubig. Pulang-pula na ang mukha nito. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik na kumakain si Doña Aurora. Ngunit napansin ni Teresa na hindi sa pagkain nakatingin ang biyenan, kundi sa isang bukas na sobre na nasa tabi ng plato nito. Ito ay ang monthly billing statement ng credit card ni Ricardo na dumating kaninang hapon. Ang mga mata ng matanda ay naningkit habang binabasa ang mga detalye ng gastusin, mga mamahaling restaurant, hotel, at tindahan ng alahas na tiyak niyang hindi natanggap ni Teresa. Nagkatinginan si Teresa at si Doña Aurora sa isang saglit. Walang nagsalita. Ngunit sa titig na yon, alam ni Teresa na naamoy na rin ng matanda ang baho na pilit niyang tinatakpan. Ibinalik ni Teresa ang tingin sa asawa. Nakangiti si Ricardo, busog na busog, at walang kamalay-malay na ang kanyang katawan ay unti-unti nang nagre-rebelde sa pagmamahal na inihain ng kanyang asawa. Kumuha ng tissue si Teresa at dahan-dahang pinunasan ang pawis sa noo ni Ricardo. Ang kanyang hawak ay malambot, mapag-aruga, ngunit ang kanyang isip ay kasing lamig ng yelo. Kumain ka ng mabuti, mahal, sabi niya sa kanyang isipan habang tinititigan ng gumagalaw na panga ng asawa. Namnamin mo ang bawat subo dahil baka ito na ang huling beses na malalasahan mo ang pagmamahal ko. Bago ito maging lason. Ang Grand Ballroom ng Makati Shangri-La ay naliligo sa liwanag ng naglalakihang mga chandelier. Ang hangin ay amoy mamahaling champagne at pinaghalong mga pabango ng matataas na tao sa lipunan. Para sa iba, ito ay gabi ng kasiyahan at kawanggawa. Ngunit para kay Teresa, ito ay isang entablado kung saan kailangan niyang gampanan ang pinakamahirap na papel sa kanyang buhay. Ang maging masayang ginang ng isang matagumpay na taksil. Nakatayo siya sa tabi ni Ricardo. Ang kanyang braso ay nakakawit sa braso ng asawa. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ngunit pakiramdam niya ay milya-milya ang layo nila sa isa't isa. Suot ni Teresa ang isang eleganteng Filipiniana na kulay abo. Simple, ngunit kagalang-galang. Sa bawat pagbati ng mga kakilala, ngumingiti siya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling mapagmatyag, parang isang agila na nagbabantay sa kanyang teritoryo. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita niya ang anino na lumabas sa liwanag. Si Yasmin. Hindi siya naglakad. Siya ay tila lumutang papasok sa ballroom. Suot ang isang pulang gown na yakap ang bawat kurba ng kanyang kabataan. Si Yasmin ay agaw pansin. Siya ay isang buhay na apoy. Sa gitna ng dagat ng mga kulay abo at itim, ang kanyang buhok ay nakadapo ng perpekto sa kanyang balikat at ang kanyang gandang ngiti ay may halong kapangahasan. Naramdaman ni Teresa ang bahagyang paggalaw ng braso ni Ricardo. Ang kalamnan ng asawa ay nanigas. Alam ni Teresa na nakita na rin ito ng kanyang asawa. Ang tibok ng puso ni Ricardo ay tila bumilis. Ramdam niya ito sa pamamagitan ng tela ng Amerikana nito. "Excuse me, babe. Kukuha lang ako ng drink." Paalam ni Ricardo. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Hindi na siya naghintay ng sagot ni Teresa at mabilis na humalo sa karamihan. Hindi siya sinundan ni Teresa. Nanatili siya sa kanyang pwesto, hawak ang kanyang kopita ng tubig ng mahigpit. Mula sa malayo, pinanood niya ang dula. Nakita niya kung paano nagkataon na magsalubong ang landas ni Ricardo at Yasmin
Malapit sa fountain, nakita niya ang pagdampi ng kamay ni Yasmin sa braso ni Ricardo. Isang hipo na masyadong pamilyar, masyadong matagal para sa isang simpleng pagbati. Nakita niya kung paano yumuko si Ricardo para bumulong at kung paano tumawa si Yasmin habang hinahawi ang buhok sa likod ng kanyang tainga. Ang bawat segundong lumilipas ay parang tinutusok ng karayom ang puso ni Teresa. Ito ang babaeng tinatawanan siya sa telepono. Ito ang bungang araw na nagpapainit sa dugo ng kanyang asawa habang siya ay nanlalamig sa kanilang kama. Hindi na kinaya ng sikmura ni Teresa ang eksena. Tumalikod siya at nagtungo sa powder room. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang ipaalala sa sarili niya kung sino siya. Sa loob ng malawak at marmol na banyo, humarap si Teresa sa malaking salamin. Inayos niya ang kanyang buhok, pilit na pinapakalma ang nanginginig niyang mga labi. Bumukas ang pinto sa likuran niya. Sa refleksyon ng salamin, nakita niya ang pagpasok ng pulang gown, si Yasmin. Tumabi ito sa kanya sa harap ng lababo. Ang amoy ng matapang na pabango nito ay agad na pumuno sa hangin. Sinasapawan ng banayad na amoy ni Teresa. Naglabas si Yasmin ng lipstick at nagsimulang mag-retouch. Tila hindi nito napapansin ang presensya ng legal na asawa. Ngunit alam ni Teresa na sadya ito. "Good evening, Ma'am Teresa," bati ni Yasmin. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa sa pamamagitan ng salamin. "Ang ganda ng gown niyo. Very classic. Bagay sa edad niyo." Ang insulto ay nakabalot sa papuri. Nais nitong iparamdam kay Teresa na siya ay lumana, lipas na, at hindi na kapana-panabik. Sa halip na magalit, dahan-dahang isinara ni Teresa ang kanyang pouch. Humarap siya kay Yasmin nang may tuwid na likod at taas noong tindig. Ang dignidad ng isang lehitimong asawa ay hindi matitinag ng isang kirida lamang. "Salamat, iha," sagot ni Teresa. Ang tono ay parang isang inang nagpapayo sa naliligaw na anak. Tinitigan niya ang matingkad na pulang labi ni Yasmin. "Maganda ang lipstick mo. Bagay sa'yo ang pula." Kaso, lumapit si Teresa ng kaunti. Sapat lang para maamoy ni Yasmin ang kanyang paghinga. Mabilis siyang kumupas. At kapag nawala na ang kulay, ano na lang ang matitira? Nakita ni Teresa ang pagdaan ng inis sa mga mata ni Yasmin. Ang ngiti ng dalaga ay tumigas. Bago pa man makasagot si Yasmin, binuksan na ni Teresa ang gripo. Kumuha siya ng sabon at sinimulang kuskusin ang kanyang mga kamay. Kinusot niya ang bawat daliri, ang bawat guhit ng kanyang palad, na tila ba may nakadikit na dumi matapos niyang makaharap ang babaeng ito. Ang tubig ay dumaloy ng malakas. Tinatangay ang bula, pero hindi ang sakit. Nang matapos siya, hindi na siya lumingon pa kay Yasmin. Lumabas siya ng banyo na parang isang reyna na nag-iwan ng isang pulubi. Sa biyahe pa uwi, tahimik ang loob ng sasakyan. Si Ricardo ay nakasandal sa upuan, nakapikit, at hinihilot ang kanyang sentido. "Masama ang pakiramdam ko," daing ni Ricardo. "Parang umiinit ang batok ko. At nahihilo ako, siguro sa wine." Hindi sa wine, naisip ni Teresa. Iyon ay ang gata at sili na dahan-dahang kumakain sa kanyang lakas, ang pisikal na kabayaran ng kanyang kataksilan. Ang init na nararamdaman ni Ricardo ay hindi mula sa alak, kundi mula sa naguhuramentadong kolesterol at pampalakas na herbal na hinalo ni Teresa sa kanyang inumin kanina. "Baka masyadong heavy ang dinner, mahal," malumanay na sagot ni Teresa habang hinahaplos ang noo ng asawa. Ang balat nito ay mainit at mamasa-masa. "Ipahinga mo lang yan pag-uwi." Sa labas ng bintana ng sasakyan, ang mga ilaw ng poste sa kalsada ay dumadaan ng mabilis, naghahatid ng pasulpot-sulpot na anino sa mukha ni Ricardo. Tinitigan siya ni Teresa. Wala na ang paghanga sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng isang klinikal na obserbasyon. Pinapanood niya ang kanyang asawa na parang isang pasyente
na unti-unting tinatalab ng gamot o lason. Pagdating nila sa mansyon, halos hindi na maigalaw ni Ricardo ang kanyang mga paa sa bigat ng pakiramdam. Inalalayan siya ni Teresa paakyat sa hagdan. Ang bigat ng katawan nito ay nakadagan sa kanya. Isang pabigat na dati ay tinatanggap niya ng bukal sa loob, pero ngayon ay tila isang krus na pasan ng isang martir. Nang marating nila ang kwarto, bagsak na nahiga si Ricardo sa kama, ni hindi na nagawang magtanggal ng sapatos. Ang kanyang paghinga ay mabigat at may kasamang bahagyang hilik. "Wait! Tatanggalin ko lang ang coat mo!" bulong ni Teresa. Dahan-dahan niyang hinubad ang sapatos at medyas ng asawa. Pagkatapos, lumapit siya sa ulunan nito para tanggalin ang Amerikana. Habang hinihila niya ang manggas, may kung anong matigas na bagay sa bulsa sa loob ng coat ang tumama sa kanyang kamay. Natigilan si Teresa. Ang tibok ng puso niya ay biglang bumilis, pumapalo sa kanyang dibdib na parang tambol ng babala. Alam niya kung ano ang hugis na yon. Isang maliit na kahon, isang kahon ng alahas. Kumurap-kurap siya, umaasang baka regalo ito para sa kanya. Baka naaalala pa ni Ricardo na anibersaryo ng unang pagkikita nila sa susunod na linggo. Baka may natitipang hiya ang asawa niya. Nanginginig ang mga kamay na dahan-dahang dinukot ni Teresa ang kahon. Ito ay yari sa velvet, kulay itim, elegante. Binuksan niya ito sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampshade. Sa loob, nakahimlay ang isang manipis na gintong bracelet. Sa gitna nito ay may nakaukit na pangalan. Kuminang ito ng tamaan ng ilaw. Hindi Teresa. Ang nakaukit ay Yasmin. Napasinghap si Teresa. Ang sakit ay hindi parang tinusok, kundi parang sinampal siya ng katotohanan ng paulit-ulit. Ang bracelet na ito ay nakatago sa bulsa ng asawa niya. Malapit sa puso nito, habang siya, ang asawang kasama sa hirap at ginhawa, ay walang nakuha, kundi mga kasinungalingan at sakit ng ulo ng asawa. Tinitigan niya ang natutulog na mukha ni Ricardo. Payapa, walang muwang. Paano nito nagagawang matulog ng mahimbing habang winawasak ang puso ng babaeng nag-aalaga sa kanya? Gusto niyang isigaw ang pangalan nito. Gusto niyang ihagis ang bracelet sa mukha nito. Pero naalala niya ang mukha ni Yasmin kanina sa banyo, ang mapangahas ng ngiti, ang pulang labi. Kung mag-eeskandalo siya ngayon, mananalo si Yasmin. Magkakaroon ng dahilan si Ricardo na iwan siya dahil sa pagiging bungangera. Hindi siya magpapatalo. Dahan-dahang isinara ni Teresa ang kahon. Ibinalik niya ito sa bulsa ng Amerikana sa eksaktong posisyon kung saan niya ito nakuha. Walang bakas, walang ebidensya na ginalaw niya ito. Tumayo siya at naglakad papunta sa bintana. Ang buwan ay nagtatago sa likod ng makapal na ulap tulad ng katotohanang pilit niyang ikinukubli. "Sa'yo na ang bracelet, Yasmin." Bulong niya sa dilim, ang boses ay matigas at malamig. "Pero sisiguraduhin kong ang kamay na pagsuotan niyan ay hinding-hindi na muling hahawak sa asawa ko ng may init." Ang library ni Doña Aurora ay isang silid na bihirang pasukin ng sinuman nang walang imbitasyon. Puno ito ng mga librong amoy luma at kasaysayan, mga estanteng yari sa Nara, at isang malaking portrait ng yumaong Don Alfonso na tila laging nakamasid. Sa gitna ng silid, nakaupo si Doña Aurora sa kanyang paboritong silyon. Hawak ang isang tasa ng tsaa na hindi niya iniinom. "Umupo ka, Teresa," utos ng matanda. Hindi man lang inaangat ang tingin mula sa hawak niyang brown envelope. Umupo si Teresa sa tapat ng biyenan. Ang upuan ay malambot, ngunit ang pakiramdam niya ay nakaupo siya sa ibabaw ng mga tinik. Alam niya na ang pagpapatawag na ito ay hindi para sa isang simpleng kwentuhan. Inilapag ni Doña Aurora ang sobre sa mesa. Dumulas ito sa makintab na kahoy at tumigil sa mismong harapan ni Teresa. "Buksan mo," malamig na utos ng Donya. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Teresa ang sobre. Dahan-dahan niya itong binuksan at hinugot ang laman. Mga litrato,
Ricardo at Yasmin sa isang coffee shop, magkahawak kamay at nagtatawanan. Ricardo na inaakbayan si Yasmin papasok sa isang condo unit. Isang close-up shot ng halikan sa loob ng kotse. Napapikit si Teresa. Akala niya ay handa na siya. Akala niya ay manhid na siya matapos makita ang bracelet kagabi. Ngunit iba pala ang sakit kapag nakita mo ang ebidensya ng malinaw, nakaprint sa glossy paper, na parang sinasadya para ipamukha sa kanya ang kanyang kabiguan. Alam ko na matagal na. Basag ni Doña Aurora sa katahimikan. Ang boses nito ay matigas, walang bahid ng awa. Inasahan kong ikaw ang unang lalapit sa akin. Inasahan kong ipaglalaban mo ang asawa mo. Pero ano ang ginawa mo? Nagluto ka lang ng kare-kare. Nag-angat ng tingin si Teresa. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Sinalubong niya ang mapanghusgang tingin ng biyenan. Nakita niya sa mga mata ng matanda, hindi lang galit, kundi pagkadismaya. Mama, simula ni Teresa. Ang boses niya ay mahina, ngunit buo. Kung nag-eskandalo po ba ako, babalik siya? Kung sinugod ko ba ang babaeng iyon, magiging tapat na ulit ang anak niyo? Natigilan si Doña Aurora. Hindi siya sanay na sinasagot ng manugang. Ibinaba ni Teresa ang mga litrato at huminga ng malalim. Alam niyo po, Mama, ang pagmamahal ay hindi palaging giyera na kailangang ipanalo sa pamamagitan ng sigawan. Minsan, ito ay chess game at sa laro ng chess, ang reyna ang pinakamalakas pero kailangan niyang protektahan ng hari kahit na ang hari ay mahina. Sumandal si Teresa sa upuan. Ang kanyang tindig ay nagbago. Mula sa pagiging sunod-sunuran, naging pantay na siya sa matanda. Tatanungin ko po kayo, Mama, ano po ang mas mahalaga sa inyo? Ang panandaliang kaligayahan ng anak niyo sa piling ng babaeng mukhang pera o ang dangal at kinabukasan ng pamilya Alcantara? Katahimikan. Tanging ang tiktak ng antigo na orasan ang naririnig sa buong silid. Tinitigan ni Doña Aurora si Teresa na para bang ngayon lang niya ito tunay na nakilala. Nakita niya ang apoy sa mga mata ng manugang, isang apoy na katulad ng sa kanya noong kabataan niya. Ang apoy ng isang babaeng handang gawin ang lahat para protektahan ang kanyang teritoryo. Dahan-dahang ngumiti si Doña Aurora, isang ngiti na bihirang masilayan, isang ngiti ng pagkilala. Tama ka, sabi ng Donya. Kinuha niya ang tipot at, sa isang kilos na nagpagulat kay Teresa, siya mismo ang naglagay ng tsaa sa tasa ni Teresa. Ito ay isang kilos ng paggalang ng pagtanggap sa kanya bilang kapantay. Ang babaeng yon, si Yasmin, isa siyang linta, at ang anak ko, si Ricardo, ay isang tanga na nagpapadugo sa sarili niya para sa linta. Huminggop ng tsaa si Doña Aurora bago nagpatuloy. Gawin mo ang kailangan mong gawin, Teresa. Linisin mo ang kalat ng asawa mo. Pero may isa akong kondisyon. Ano po iyon? Tanong ni Teresa. Huwag mong hahayaang bumagsak ang stock ng kumpanya at huwag mong hahayaang maging katatawanan ang apelyido natin sa publiko. Gawin mo ng malinis. Gawin mo ng tahimik. Tumango si Teresa. Makakaasa po kayo, Mama. At Teresa? Dagdag ng matanda. Ang boses ay bahagyang lumambot. Kapag tapos na ang lahat ng ito, kapag natuto na ang anak ko ng leksyon niya, sisiguraduhin kong hindi ka mawawalan. Ang loyalty ay may presyo sa pamilyang ito at ikaw ang pinaka-loyal sa lahat. May kinuha si Doña Aurora mula sa drawer, isang calling card. Iniabot niya ito kay Teresa. Dr. Nathaniel Ryu, siya ang pinakamagaling na plastic surgeon sa Seoul at anak siya ng kumare ko. Just in case kailanganin mo ng pahinga o pagbabago. Tinanggap ni Teresa ang card. Salamat po. Nang gabing iyon, habang naghahapunan, masaya si Ricardo. Babe, may good news ako. Sabi nito habang humihiwa ng steak. Kailangan kong pumunta sa Singapore next week. May malaking investor na gustong makipag-meet. It's a big deal for the company.
Alam ni Teresa na walang investor. Alam niya na ang big deal ay si Yasmin na naghihintay ng bakasyon. Nakita niya sa mga mata ng asawa ang pananabik, hindi para sa trabaho, kundi para sa kasalanan. Ngumiti si Teresa. Isang ngiti na kasing tamis ng dessert na inihanda niya. Ngunit kasing lamig ng yelo. Wow, that's great, mahal! Proud na proud ako sa'yo, sabi niya. Tumayo siya at nilagyan ng wine ang baso ni Ricardo. Sige, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Ipag-eempake kita. Pinaghanda kita ng espesyal na baon para hindi ka manghina. Uminom si Ricardo ng wine. Ninanamnam ang lasa ng tagumpay at kalayaan. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harap niya at ang ina niya sa kabilang kwarto ay nagkasundo na. Ang kanyang paraiso sa Singapore ay magiging isang kulungan na gawa sa kanyang sariling mga kasinungalingan. Cheers! Bulong ni Teresa sa sarili habang tinataas ang kanyang baso. Para sa huling biyahe ng hari. Sa loob ng malawak na walk-in closet, bukas ang malaking maleta ni Ricardo na parang isang bibig na naghihintay lamunin ang natitirang piraso ng kanilang kasal. Tahimik si Teresa habang maingat na tinutupi ang mga polo shirt ng asawa. Ang bawat lupi ay pulido. Ang bawat salansan ay perpekto. Isang gawa ng isang asawang sanay na maglingkod. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi lang damit ang inilalagay niya. Sa pagitan ng mga mamahaling tela, isinisingit niya ang mga maliliit na paalala ng kanilang nakaraan. Isang panyo na bordado ng kanilang inisyal noong kasal nila. Isang lumang relo na iniregalo niya noong unang promotion ni Ricardo. Mga bagay na magsisilbing multo sa bawat pagbukas ni Ricardo ng maleta sa Singapore, mga bagay na magpapabigat sa konsensya nito kung meron pa man ito. Babe, tapos ka na ba? Tanong ni Ricardo mula sa banyo habang nag-aahit. Ang tono nito ay may halong pagmamadali. Ang isip ay nasa ibang lugar na. Marahil ay nasa kandungan na ni Yasmin. Malapit na, mahal, sagot ni Teresa. Kinuha niya ang isang bote ng vitamins mula sa kanyang bulsa. Ito ay hindi ordinaryong bitamina. Ito ay pinaghalong mga herbal supplements na, kapag sinabayan ng alak at pagod, ay nagdudulot ng matinding palpitations at pagbaba ng resistensya. Inilagay niya ito sa toiletries bag ni Ricardo, sa tabi ng paborito nitong pabango. Huwag mong kalimutang inumin to, ha? Paalala niya nang lumabas si Ricardo. Para laging malakas ang katawan mo. Alam ko namang mapapagod ka sa meetings mo. Ngumiti si Ricardo. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Of course, babe. You take care of everything. Bumaba sila para sa hapunan. Iyon ang huling gabi, bago ang biyahe, at naghanda si Teresa ng isang piging. Ang centerpiece ay ang kanyang espesyal na Bicol Express na ngayon ay mas mapula at mas maanghang kaysa dati. Naglagay din siya ng isang baso ng special brew na tsa na sinabi niyang galing sa isang Chinese herbalist para sa stamina. Kain ka ng marami, hikayat ni Teresa habang nilalagyan ng bundok ng kanin at ulam ang plato ni Ricardo. Para may energy ka. Habang kumakain si Ricardo, pinanood ni Teresa ang pamumula ng mukha nito. Nakita niya ang bawat butil ng pawis na tumutulo sa sentido ng asawa. Ang anghang ay gumagapang sa sistema nito. Pinapabilis ang tibok ng puso. Pinapainit ang dugo. Ricardo, sa kanyang kayabangan, ay inubos ang lahat. Iniisip na ito ay magpapalakas sa kanya para kay Yasmin. Nang matapos ang hapunan, umakyat sila sa kwarto. Ang hangin ay mabigat. Si Ricardo ay nakaramdam ng kakaibang init sa katawan. Isang uri ng enerhiya na hindi mapakali. Lumapit ito kay Teresa. Niyakap siya mula sa likod at hinalikan ng kanyang leeg. Ang mga kamay nito ay mainit at mapaghanap. Babe, bulong ni Ricardo. Ang boses ay mababa at mapang-akit. Since aalis ako bukas, baka pwede tayong
Nanigas si Teresa. Dati, ang haplos na ito ay magpapatunaw sa kanya. Dati, ang paanyaya na ito ay magpapakilig sa kanya. Pero ngayon, ang nararamdaman lang niya ay pandidiri. Ang mga kamay na humahawak sa kanya ay ang parehong mga kamay na humawak kay Yasmin. Ang labi na humahalik sa kanya ay ang parehong labi na nagsinungaling ng paulit-ulit. Dahan-dahan, ngunit may puwersa, tinanggal ni Teresa ang mga kamay ni Ricardo sa kanyang bewang. Humarap siya sa asawa at tinitigan ito sa mata. Ang kanyang tingin ay hindi galit, kundi puno ng awa. Isang uri ng awa na mas masakit pa sa galit. Hinaplos niya ang pisngi ni Ricardo na parang sinusuri ang isang bagay na sirana. Ricardo, sabi niya ng mahina, tingnan mo ang sarili mo. Ang pula ng mukha mo, ang bilis ng hingal mo. Bumaba ang tingin niya sa dibdib ng asawa na tumataas baba. Mukha kang pagod na pagod at parang tumanda ka na. Natigilan si Ricardo. Ang apoy ng pagnanasa sa kanyang mga mata ay napalitan ng insecurity. Ang pinakamalaking takot ng isang lalaking tulad niya ay ang magmukhang matanda at mahina. Hindi ako matanda, depensa ni Ricardo, pero ang boses niya ay walang conviction. Pahinga ka na lang, mahal, patuloy ni Teresa. Tinatapik ang balikat nito na parang sa isang bata. Kailangan mo ng lakas para bukas. Baka hindi mo nakayanin na... Tumalikod si Teresa at nahiga sa kabilang side ng kama. Nakatalikod sa asawa. Pinatay niya ang lampshade, nilulunod ang kwarto sa dilim. Naiwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng silid. Ang ego ay sugatan. Ang mga salita ni Teresa ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang isipan, nagtatanim ng duda sa kanyang sariling kakayahan. Humiga siya sa tabi ng asawa, pero ang distansya sa pagitan nila ay tila isang malalim na bangin. Sa dilim, nakadilat si Teresa. Narinig niya ang pagtunog ng cellphone ni Ricardo sa side table. Umilaw ito sandali, sapat para makita ang pangalan. Yasmin. Message preview. Can't wait for tomorrow, Daddy. Show me what you've got. Napangiti si Teresa sa dilim. Isang ginangiti na walang saya, kundi puno ng mapait na tagumpay. Good luck, Yasmin. Bulong niya sa kanyang isipan. Dahil ang matatanggap mo bukas ay hindi isang hari, kundi isang bangkay na naglalakad. Kinabukasan, nagising si Ricardo na may matinding sakit ng ulo. Ang kanyang katawan ay mabigat at may kakaibang pamamanhid sa kanyang balakang. Pero pinilit niyang bumangon. Ang tawag ng laman at ang hamon ni Yasmin ay mas malakas kaysa sa babala ng kanyang katawan. Hinatid siya ni Teresa sa pinto. Inayos niya ang kurbata nito sa huling pagkakataon. Mag-ingat ka, sabi ni Teresa. Hinalikan niya ito sa pisngi. Ang halik ni Judas, huwag mong kalimutang uminom ng gamot mo. Habang papalayo ang sasakyan ni Ricardo, nakatayo si Teresa sa driveway. Ang hangin sa umaga ay malamig, pero sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng init. Ang init ng kalayaan. Ang init ng hustisya na paparating. Pumasok siya sa loob ng bahay at sinara ang pinto. Simula na, sabi niya sa walang laman na mansyon. Ang Palawan ay kilala bilang isa sa pinakamagandang isla sa mundo. Isang paraiso ng asul na tubig, puting buhangin, at mga puno ng niyog na sumasayaw sa hangin. Para kay Ricardo at Yasmin, ito dapat ang kanilang lihim na pugad, isang lugar kung saan malaya silang maging makasalanan. Ngunit sa ilalim ng nakakasilaw na araw, ang paraiso ay unti-unting nagiging isang impyerno. Pagdating pa lang sa resort, ramdam na ni Ricardo ang bigat ng kanyang katawan. Ang kanyang ulo ay tumitibok kasabay ng bawat hampas ng alon sa pampang. Ang special vitamins na inimpake ni Teresa ay iniinom niya ng walang palya.
Umaasang ibabalik nito ang kanyang lakas. Ngunit sa halip na sigla, ang nararamdaman niya ay kakaibang panghihina na para bang hinihigop ng init ng araw ang kanyang huling patak ng enerhiya. Sa kabilang banda, si Yasmin ay puno ng buhay. Suot ang kanyang matingkad na dilaw na bikini. Siya ay parang isang gutom na bulaklak na naghihintay ng atensyon. "Daddy, let's go jet ski!" Hila ni Yasmin sa braso ni Ricardo. Ang boses nito ay matinis. Masakit sa tainga ng lalaking may hangover sa gamot. "Mamaya na babe, pahinga muna ako." Tanggi ni Ricardo habang pinupunasan ng pawis na walang tigil sa pagtulo sa kanyang noo kahit nasa ilalim sila ng lilim. Nakita niya ang pagismid ni Yasmin. "Ang boring mo naman. Akala ko ba this trip is for us?" Ang reklamo ay parang latigo sa igo ni Ricardo. Pilit siyang ngumiti. Inakbayan ng dalaga, kahit na ang braso niya ay nanginginig sa pagod. "Of course, babe. Iinom lang ako ng gamot, then I'll be ready." Samantala, sa tahimik na spa ng isang eksklusibong hotel sa Manila, nakahiga si Teresa sa tabi ni Doña Aurora. Ang amoy ng lavender at eucalyptus ay pumupuno sa hangin, kabaligtaran ng mainit at maalisangan na hangin sa Palawan. "Kumusta ang pakiramdam mo, Teresa?" tanong ni Doña Aurora habang hinihilot ng therapist ang kanyang paa. "Magaan po, Mama," sagot ni Teresa. At totoo ito. Sa unang pagkakataon, hindi siya nag-aalala kung kumain na ba si Ricardo o kung nasaan ito. Ang bigat sa kanyang dibdib ay unti-unting nawawala. "Mabuti," sagot ng matanda. "Dahil kailangan mong maging malakas para sa susunod na mangyayari. Ang bagyo ay parating na." Bumalik ang eksena sa Palawan. Gabi na. Ang kwarto ng hotel ay pinalamutian ng mga kandila at petals ng rosas. Isang setup na binayaran ni Ricardo ng mahal. Si Yasmin ay nakasuot ng manipis na seda, naghihintay sa kama, ang kanyang mga mata ay nanunukso. Uminom si Ricardo ng isa pang tableta, isang gamot na binili niya, ng patago para sa performance. Hinaluan niya ito ng alak. Kailangan niyang patunayan na hindi siya matanda. Kailangan niyang patunayan na mali si Teresa. Lumapit siya kay Yasmin. Niyakap niya ito. Naamoy niya ang pabango ng dalaga, pero sa halip na maakit, ang naalala niya ay ang amoy ng nilabhan niyang damit na inihanda ni Teresa. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng kaligtasan. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. "Come on, Ricardo," bulong ni Yasmin. Naiinip na. Hinawakan nito ang kanyang muka at hinalikan siya ng madiin. Pinilit ni Ricardo. Pinilit niyang tumugon. Pinilit niyang buhay ng apoy. Ngunit ang kanyang katawan ay tuluyang nagtraidor. Walang nangyari. Walang reaksyon. Tanging ang puso niya ang tumitibok ng mabilis. Napakabilis. Na parang sasabog ito sa kanyang dibdib. "Ano ba? Ganyan ka na lang ba?" Iritableng tanong ni Yasmin nang maramdaman ang kawalan ng responde ni Ricardo. Tinulak siya nito palayo. "Sayang lang ang outfit ko sa'yo." Ang mga salitang yon ay huling pako sa kabaong ng pagkalalaki ni Ricardo. Ang kahihiyan ay bumaha sa kanyang mukha. "Wait, babe, I just need a moment." Hingal na sagot ni Ricardo, pero hindi na siya nakahinga ng maayos. Ang hangin ay tila naubos sa kwarto. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kaliwang braso niya ay namanhid. "Ricardo," napansin ni Yasmin ang pamumutla ng mukha ng lalaki. Ang iritasyon sa mukha nito ay napalitan ng takot. Hindi takot para kay Ricardo, kundi takot para sa sarili niya. Napahawak si Ricardo sa kanyang dibdib. Ang sakit ay parang tinutusok ng libu-libong karayom. Bumagsak siya sa kama, hapo, talunan, at mag-isa kahit may kasama. Sa Manila, habang umiinom ng tsaa si Teresa, tumunog ang telepono sa lamesa. Isang tawag mula sa isang unknown number. Tiningnan ito ni Teresa. Hindi siya nagmamadali.
Alam niya kung sino ito. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Inangat niya ang telepono at itinapat sa kanyang tainga. Hello? Ang boses niya ay kalmado, malamig. Ma'am, si Mr. Alcantara po. Isinugod sa ospital. Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig. Napatingin si Teresa sa kanyang refleksyon sa bintana. Walang gulat sa kanyang mukha. Walang luha. Isang malalim na buntong hininga lang ang pinakawalan niya. Sige, sagot niya. Papunta na kami. Binaba niya ang telepono at tumingin kay Doña Aurora. Tumango ang matanda. Nagsimula na ang katapusan ng hari. Ang amoy ng ospital ay laging pare-pareho. Isang nakakasulasok na halo ng alcohol, bleach, at takot. Ngunit para kay Ricardo, na nakahiga sa makitid na kama ng emergency rooms sa isang probinsya, ang amoy ay mas masangsang. Ito ay amoy ng kahihiyan. Gising ang kanyang diwa, ngunit ang kanyang katawan ay tila ayaw sumunod. Nakakabit sa kanya ang iba't ibang tubo at makina na tumutunog ng may ritmo, nagpapaalala na buhay pa siya. Kahit na sa sandaling iyon ay hinihiling niyang sana ay lamunin na lang siya ng lupa. Bumukas ang pinto ng kwarto. Inaasahan niyang makikita ang isang doktor o nurse. Ngunit ang pumasok ay dalawang figura na nagpatigil sa kanyang paghinga. Si Teresa at si Doña Aurora. Walang tumakbo palapit sa kanya. Walang umiyak. Walang nag-hysterical. Naglakad sila papasok ng may dahan-dahan at eleganteng mga hakbang na parang dumadalo sila sa isang formal na pagtitipon at hindi sa isang trahedya. Si Teresa ay nakasuot ng simpleng puting damit, malinis at walang gusot, na tila isang anghel ng kamatayan na dumating para sunduin ang kanyang kaluluwa. Ang mukha nito ay walang emosyon. Maliban sa isang bahagyang lungkot sa mga mata, hindi lungkot dahil nag-aalala, kundi lungkot dahil sa awa. Ricardo. Ang boses ni Doña Aurora ay matalim, parang yelong humihiwa. Tumayo ang matanda sa paanan ng kama, tinititigan ng kanyang anak na para bang ito ay isang estranghero. Tingnan mo ang sarili mo, isang Alcantara na tagpuan sa isang mumurahing resort na kahandusay habang nakikipaglaro sa apoy. Gusto ni Ricardo magsalita, magpaliwanag, pero tuyo ang kanyang lalamunan. Ang tanging nagawa niya ay umiwas ng tingin. Sa sulok ng kwarto, nakaupo si Yasmin. Hindi siya umalis. Nakasuot pa rin siya ng beach cover-up, magulo ang buhok, at hawak ang kanyang mamahaling bag na parang kalasag. Nang makita niya si Teresa, tumayo siya, handang lumaban. Kayo ba ang pamilya? Mataray na tanong ni Yasmin, pilit na tinatago ang takot sa kanyang boses. Buti naman dumating kayo. Sino magbabayad ng bills dito? Hinold up ako ng resort nyo. Ayaw akong paalisin hanggat hindi settled ang account. Hindi siya pinansin ni Doña Aurora. Para sa Doña, si Yasmin ay hangin na may masamang amoy. Lumapit si Teresa kay Ricardo. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Ang kamay na suot pa rin ang singsing na pananda ng kanilang kasal. Ang singsing na naging saksi sa lahat ng kasinungalingan. Masakit ba, Ricardo? Bulong ni Teresa. Ang boses niya ay malambing, pero ang mga salita ay puno ng tinik. Masakit bang makita ang sarili mo na walang kalaban-laban? Ganito ang naramdaman ko nung gabing iniwan mo ako para sa kanya. Ganito ang naramdaman ko sa bawat I love you mo na alam kong peke. Tinitigan siya ni Ricardo. Sa mga mata ng asawa, nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili. Mahina, matanda, at talunan. Teresa, garalgal na bigkas ni Ricardo. Sorry. Sorry? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Yasmin. Lumapit ang kabit, puno ng galit dahil sa kahihiyan na inabot niya. Sorry, yan lang ang sasabihin mo matapos mo akong ipahiya. Sabi mo, hihiwalayan mo na yang lusyang mong asawa. Sabi mo, ako ang buhay mo. Tapos ano to? Isang round lang, tiklop ka na.
Ang hina mo pala eh. Ang mga salita ni Yasmin ay umalingaw-ngaw sa maliit na kwarto. Ito ang katotohanang pilit tinatakbuhan ni Ricardo na para sa babaeng ito, siya ay isa lamang ATM na may dalawang paa. Hindi nakapagpigil si Teresa. Humarap siya kay Yasmin. Ang kanyang pasensya na parang isang dam na puno ng tubig ay nagsisimula ng magkalamat. Huwag mong tatawaging mahina ang asawa ko sa harap ko, madiin na sabi ni Teresa. Ang kanyang boses ay hindi malakas, pero may awtoridad na nagpatigil kay Yasmin. Siya ay ama ng magiging anak ko sana, kung hindi dahil sa stress na binibigay mo. Siya ang lalaking pinagsilbihan ko ng 5 taon. May karapatan akong magalit sa kanya. Pero ikaw? Wala kang karapatan. Dahil isa ka lang sa mga bisyo niya na kailangan ng itigil. Namula si Yasmin sa galit. Ang pride ng isang kabit na nasanay na laging nakukuha ang gusto ay nasugatan. Abat, susugod sana si Yasmin, akmang sasabunutan si Teresa. Pero hindi gumalaw si Teresa. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin ng diretso sa mga mata ng kalaban. Sa likod niya, si Ricardo ay pilit na bumabangon. Inaabot ang kamay para pigilan ang gulo, pero ang kanyang katawan ay nakakadena sa kahinaan. Enough! Sigaw ni Doña Aurora. Ang boses ng matanda ay bumasag sa tensyon. Security! 2 malalaking lalaki ang pumasok sa kwarto. Ilabas ang babaeng yan. Utos ni Doña Aurora. Nakaturo kay Yasmin na parang nagtuturo ng basura at siguraduhin niyong wala siyang makukuhang kahit 5 duling mula sa amin. Habang kinakaladkad palabas si Yasmin, nagsisisigaw ito ng mga mura at sumbat. Ngunit ang mga salita niya ay unti-unting lumabo habang sumasara ang pinto. Natahimik muli ang kwarto. Si Ricardo ay nakayuko. Ang mga luha ng kahihiyan ay tumutulos sa kanyang pisngi. Si Teresa ay nakatayo pa rin. Ang dibdib ay humihingal sa pinigilang emosyon. Lumingon siya sa asawa. Wala nang galit, wala nang pagmamahal. Pagod na lang ang natira. Magpagaling ka, Ricardo, sabi ni Teresa. Binitawan niya ang kamay ng asawa. Ang init ng palad nito ay nawala. Pinalitan ng lamig ng hangin. Dahil paglabas mo dito, wala ka nang babalikang tahanan. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Ricardo ang tunay na sakit, hindi sa puso, kundi sa kaluluwa. Ang sakit ng pagkawala ng nag-iisang tao na tunay na nagmahal sa kanya nang walang kapalit. Kahit na nailabas na ng security si Yasmin, ang laso ng kanyang presensya ay nanatili sa hangin. Ang mga sigaw niya mula sa koridor ay unti-unting humina, ngunit ang tensyon sa loob ng kwarto ay nanatiling matalim, parang isang babasaging baso na naghihintay ng huling pitik para mabasag. Inakala ni Teresa na tapos na ang lahat. Tumalikod siya para ayusin ang kumot ni Ricardo, isang huling kilos ng awa para sa lalaking minsan ay naging mundo niya. Ngunit biglang bumukas ang pinto ng marahas. Nakatakas si Yasmin mula sa pagkakahawak ng mga gwardya. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, at ang mga mata niya ay nanlilisik sa desperasyon. Ang takot na mawalan ng marangyang buhay ay nagtulak sa kanya sa isang uri ng kabaliwan. Ikaw! Sigaw ni Yasmin. Ang daliri ay nakaturo kay Teresa na parang isang punyal. Kasalanan mo to. Kung hindi ka umepal, akin na sana ang lahat. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari, ngunit para kay Teresa, ang mundo ay tila gumalaw ng mabagal. Nakita niya ang pagsugod ni Yasmin. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Ricardo na pilit bumabangon pero hindi makaalis sa kama dahil sa panghihina. Nakita niya si Doña Aurora na napahawak sa dibdib sa gulat. Hindi umiwas si Teresa. Sa halip humarang siya. Humarang siya hindi para makipag-away, kundi para protektahan ang matandang biyenan na nasa likuran niya. Isang malakas na tulak ang natanggap ni Teresa. Dahil sa hindi inaasahang puwersa, nawalan siya ng balanse. Ang kanyang katawan ay bumagsak paatras, direkta sa isang estanteng salamin
na puno ng gamot. Ang tunog ng nababasag na salamin ay umalingaw-ngaw sa buong kwarto, isang matinis na himig ng disgrasya. Naramdaman ni Teresa ang pagtama ng kanyang balikat sa sahig, kasunod ang pagbagsak ng mga bubog sa kanyang paligid. Ngunit may isa pang naramdaman siya, isang matalim at mainit na hapdi sa kanyang kanang pisngi. Mabilis, malalim, napahawak siya sa kanyang mukha. Nang tingnan niya ang kanyang palad, puno ito ng dugo. Ang pulang likido ay mabilis na tumulo, pumapatak sa kanyang malinis na puting damit, gumuguhit ng isang marahas na sining ng sakit at sakripisyo. "Teresa!" sigaw ni Ricardo. Ang boses nito ay garalgal, puno ng takot at pagsisisi. Gusto niyang takbuhin ang asawa, gusto niyang siya ang sumalo sa sakit, pero ang kanyang mga binti ay ayaw sumunod. Nakakadena siya sa kama ng sarili niyang kagawan. Natigilan si Yasmin. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng hilakbot nang makita ang dami ng dugo. Alam niya na sa sandaling iyon, lumampas na siya sa guhit. Ito ay hindi na lang away babae. Ito ay isang krimen na magdadala sa kanya sa kulungan. Muling pumasok ang mga security at sa pagkakataong ito, hindi na sila naging mabait. Mahigpit nilang hinawakan si Yasmin na ngayon ay nanginginig at hindi na makapagsalita sa takot. Kinaladkad nila ito palabas at ang tanging naiwan ay ang amoy ng kanyang pabango na humahalo sa amoy ng dugo. Sa loob ng kwarto, ang katahimikan ay nabasag lamang ng mabigat na paghinga ni Teresa. "Diyos ko, ang mukha mo!" Bulong ni Doña Aurora. Lumapit ang matanda sa manugang. Ang mga kamay na laging matatag ay nanginginig ngayon habang inaabot ang panyo kay Teresa. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Teresa ang tunay na takot at pagmamalasakit sa mga mata ng matapang na donya. Tinanggap ni Teresa ang panyo at idiniin ito sa kanyang pisngi. Ang sakit ay tumitibok, sumasabay sa pintig ng kanyang puso, pero hindi siya umiyak. Wala nang luhang natitira. Dahan-dahan siyang tumayo. Tinitigan niya ang dugo sa kanyang kamay. Pula, matingkad, buhay. Tumingin siya kay Ricardo. Ang lalaki ay umiiyak, nakayuko, hindi makatingin sa pinsalang idinulot ng kanyang kataksilan. "Ito na," sabi ni Teresa. Ang boses ay mahina, ngunit may bigat ng isang hatol. Itinaas niya ang kamay na may bahid ng dugo. "Ito ang huling patak ng dugo na iaalay ko para sa pamilyang ito. Bayad na ako, Ricardo. Bayad na ako sa lahat ng utang na loob ko sa pagmamahal sa'yo." Kinuha ni Doña Aurora ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay seryoso habang nagdadayal. "Nathaniel," sabi ng Donya sa kabilang linya. Ang boses ay may halong urgency. "Kailangan ka namin. Ngayon na." Lumapit si Teresa sa salamin ng banyo. Sa refleksyon, nakita niya ang kanyang sarili. Ang buhok ay magulo, ang damit ay may mantsa, at isang mahabang hiwa ang bumabagtas sa kanyang pisngi. Sira na ang kanyang mukha. Pero sa kakaibang dahilan, ang nakikita niya sa kanyang mga mata ay hindi pagkasira, kundi pagkabuo. Humarap siya muli kay Ricardo. Sa pagkakataong ito, ang tingin niya ay wala ng pagmamahal, wala ng galit. Tanging kawalan na lang. Ang klase ng kawalan na nararamdaman mo kapag tinapon mo na ang isang bagay na matagal mo nang itinatago, pero hindi mo naman pala kailangan. "Ricardo," tawag niya sa asawa. Nag-angat ng tingin si Ricardo. Ang mga mata ay namumugto. "Babe! Please, gagawin ko ang lahat. Magpapagaling ako. Babawi ako." Umiling si Teresa. Isang maliit, malungkot na iling. "Huwag ka nang mangako," sagot ni Teresa, dahil wala nang makikinig. Hinubad niya ang kanyang wedding ring. Ang gintong singsing ay dumula sa kanyang daliri na may bahid pa ng dugo. Inilapag niya ito sa bedside table. Ang tunog ng metal na tumama sa kahoy ay mahina. Pero para kay Ricardo, ito ay parang tunog ng pagsara ng pinto ng langit.
Tapos na tayo. Ang mansyon ng mga Alcantara ay laging tahimik. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may ibang bigat. Ito ay katahimikan ng isang libing. Libing ng isang pagsasama. Libing ng isang pamilya. Sa malaking mesa sa library, nakalatag ang mga dokumento. Legal separation, deed of transfer, annulment papers. Nakaupo si Ricardo sa wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputla at ang mga mata ay nakalubog. Ang dating matikas na negosyante ay ngayon ay parang isang tuyong dahon na hinihintay na lang tangay ng hangin. Sa harap niya, nakatayo si Doña Aurora. Matuwid ang tindig. Hawak ang isang mamahaling ballpen. "Pirmahan mo, Ricardo," utos ng Donya. Ang boses nito ay walang bahid ng emosyon, parang nakikipag-usap sa isang empleyado na tatanggalin na sa trabaho. Ito ang pinakamaliit na magagawa mo para sa babaeng sinira mo ang buhay. Nanginginig ang kamay na inabot ni Ricardo ang ballpen. Tumingin siya sa kabilang dulo ng mesa kung saan nakaupo si Teresa. Ang pisngi nito ay natatakpan ng puting gasa, isang masakit na paalala ng nangyari sa Palawan. "Tera," tawag ni Ricardo. Ang boses ay basag. "Kailangan ba talaga to? Pwede naman nating ayusin to, di ba? I swear, magbabago na ako. Hindi na ako titingin sa iba." Hindi sumagot si Teresa. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, pinapanood ang pagbagsak ng ulan. Ang ulan na tila naghuhugas sa dumi ng mundong ito. Sa loob ng 5 taon, narinig na niya ang mga linyang yan. Sa loob ng 5 taon, naniwala siya. Pero ngayon, ang mga salita ni Ricardo ay parang hangin na lang na dumadaan sa kanyang tainga. "Wala na tayong aayusin, Ricardo," sagot ni Teresa nang hindi lumilingon. Ang boses niya ay mahina pero matatag. Dahil ang basag na salamin, kahit anong dikit mo, may lamat pa rin at nakakasugat pa rin. Yumuko si Ricardo. Alam niyang talo na siya. Alam niyang wala na siyang karapatang humiling. Sa bawat pirma niya sa papel, nararamdaman niya ang pagkawala ng piraso ng kanyang pagkatao. Ang kanyang yaman, ang kanyang dangal, at higit sa lahat, ang kanyang asawa. Lahat ay naglalaho sa tinta ng ballpen. Nang matapos ang pirmahan, tumayo si Teresa. Kinuha niya ang kanyang pasaporte at tiket na nasa mesa. "Saan ka pupunta?" tanong ni Ricardo. May halong desperasyon sa boses. "Sa lugar kung saan hindi ako kilala bilang asawa ni Ricardo Alcantara," sagot ni Teresa. "Sa lugar kung saan ako ay si Teresa lang." Nilapitan siya ni Doña Aurora. Sa isang bihirang pagkakataon, niyakap ng matanda ang kanyang manugang. Mahigpit, mainit. "Mag-ingat ka, anak," bulong ni Doña Aurora. "Huwag kang mag-alala sa pera. Ang kalahati ng shares ni Ricardo ay nasa pangalan mo na. Gamitin mo yan para buuin ang sarili mo. At paghanda ka na, bumalik ka. Ang bahay na ito ay laging bukas para sa'yo." Kumalas si Teresa at ngumiti ng tipid. "Salamat, Mama. Salamat sa pagiging ina sa akin." Naglakad si Teresa palabas ng library, palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Ang mabigat na kadena ng pagiging martir ay naiwan na sa loob ng bahay na yon. Sa airport, habang naghihintay ng kanyang flight papuntang Seoul, tinanggal ni Teresa ang benda sa kanyang pisngi. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng paliparan. Ang sugat ay naghihilom na, pero mag-iiwan ito ng pilat, isang mahabang linya na magpapaalala sa kanya na minsan, nagmahal siya ng sobra, nasaktan ng sobra, at nakaligtas. "Flight 77 to Seoul is now boarding," anunsyo sa speaker. Tumayo si Teresa. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan nakatago ang calling card na ibinigay ni Doña Aurora. Dr. Nathaniel Ryu. Pagsakay niya sa eroplano, naupo siya sa tabi ng bintana. Habang umaangat ang eroplano, pinanood niya ang Metro Manila na lumiliit sa ibaba.
Ang mga gusali, ang mga kalsada, ang mansyon ng mga Alcantara, lahat ay naging maliliit na tuldok na lang. Isang luha ang tumulo sa kanyang mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng pamamaalam. Paalam sa sakit, paalam sa katangahan, paalam sa lumang Teresa. Pinunasan niya ito at huminga ng malalim. Ang hangin sa loob ng eroplano ay malamig at bago. "Handa na ako," bulong niya. Isinandal niya ang kanyang ulo at ipinikit ang kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang isang bagong umaga. Isang umaga na wala ng sakit, wala ng takot. At sa soul, may isang taong naghihintay. Isang taong hindi niya pa kilala, pero magiging susi sa kanyang paghilom. Ang soul sa Taglagas ay parang isang painting na gawa sa ginto at pula. Ang mga dahon ng ginkgo ay naglalaglagan sa kalsada, bumubuo ng isang malambot na carpet sa ilalim ng mga paa ng mga naglalakad. Ngunit para kay Teresa, ang lamig ng hangin ay hindi nanunuot sa buto, kundi humahaplos sa kanyang kaluluwa, nagbibigay ng kakaibang pakiramdam ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nakatayo siya sa harap ng Rio Aesthetic Clinic, isang modernong gusali na gawa sa salamin sa gitna ng Gangnam. Hawak niya ang calling card na ibinigay ni Doña Aurora. Ang mga gilid nito ay bahagyang gusot na dahil sa paulit-ulit niyang paghawak. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng hangin ng bagong simula at pumasok sa loob. Sa consultation room, nakaupo sa likod ng isang malinis na mesa si Dr. Nathaniel Ryu. Hindi siya katulad ng ibang doktor na nakilala ni Teresa. Wala siyang suot na puting coat, kundi isang simpleng turtleneck at slacks. Ang kanyang mga mata ay singkit, pero malalim. At nang tumingin siya kay Teresa, wala siyang nakitang panghuhusga, kundi purong atensyon. "So, Mrs. Alcantara," panimula ni Nathaniel, tinitingnan ang medical record ni Teresa. "Teresa na lang po, Doc," putol ni Teresa. "Wala na po akong apelyidong dinadala." Natigilan si Nathaniel. Ibinaba niya ang folder at tumingin ng diretso sa mga mata ni Teresa. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na mainit at tapat. "Okay, Teresa," sabi niya. Ang pagbigkas niya sa pangalan ni Teresa ay malambot, parang isang musika. "Let's talk about your scar." Lumapit si Nathaniel para suriin ang pilat sa pisngi ni Teresa. Nang dumampi ang mga daliri nito sa kanyang balat, naramdaman ni Teresa ang isang kuryente. Hindi ito masakit, hindi rin nakakatakot. Ito ay isang hawak ng pag-iingat. Matagal na panahon na simula noong huli siyang hawakan ng isang lalaki nang may ganitong klaseng respeto. Malalim ang sugat, bulong ni Nathaniel habang sinusuri ang hiwa. Pero ang balat ay may kakayahang maghilom. Ang mas mahirap gamutin ay ang sugat na hindi nakikita ng mata. Napatingin si Teresa sa kanya. Paano niya nalaman? Paano niya nakita ang mga lamat sa puso ni Teresa sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa pilat sa mukha? Sa mga sumunod na buwan, ang klinik ni Nathaniel ay naging santuwaryo ni Teresa. Ang operasyon ay naging matagumpay. Unti-unting kumukupas ang pisikal na pilat. Pero higit pa doon, ang mga sesyon nila ay naging daan para maghilom ang kanyang puso. Hindi lang siya pasyente para kay Nathaniel. Madalas, pagkatapos ng check-up, niyaya siya nitong magkape o maglakad sa parke. Isang hapon, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga punong naglalagas ng dahon, biglang bumuhos ang ulan. Wala silang payong. "Takbo!" Natatawang sigaw ni Nathaniel. Hinubad niya ang kanyang coat at itinakip ito sa ulo ni Teresa. Sabay silang tumakbo papunta sa isang waiting shed. Basang-basa sila, hinihingal, at tumatawa. Nang magkatinginan sila, biglang tumahimik ang mundo. Ang tanging naririnig ni Teresa ay ang patak ng ulan sa bubong at ang malakas na tibok ng kanyang sariling puso. Nakatayo si Nathaniel sa harap niya. Ang buhok nito ay basa at nakadikit sa noo. Tinitigan siya nito nang may intensidad na nagpapainit sa malamig na hangin.
Teresa, tawag nito. Dahan-dahan itong lumapit. Inangat nito ang kamay at pinunasan ng isang patak ng ulan sa pisngi ni Teresa, sa mismong lugar kung saan naroon ang pilat. Alam mo ba, bulong ni Nathaniel, ang ganda mo lalo na kapag tumatawa ka. Ang pilat na yan, hindi yan kapangitan. Yan ay tanda na lumaban ka, na survive ka. Naramdaman ni Teresa ang pag-iinit ng kanyang mga mata. Sa loob ng 5 taon, tinawag siyang lumang kasangkapan. Walang kwenta, martir. Pero ngayon sa harap ng lalaking ito, sa gitna ng ulan sa banyagang bansa, tinawag siyang maganda. At sa unang pagkakataon, naniwala siya. Natatakot ako, Nathan. Pag-amin ni Teresa, ang boses ay nanginginig. Natatakot akong maniwala ulit. Natatakot akong masaktan ulit. Hinawakan ni Nathaniel ang parehong kamay ni Teresa. Ang init ng palad nito ay tumagos sa kanyang nanlalamig na mga daliri. Hindi ko maipapangako na hindi ka masasaktan, Teresa. Parte yun ng buhay, sagot ni Nathaniel ng tapat. Pero maipapangako ko na sa pagkakataong ito, hindi ka na mag-isang haharap sa sakit. Nandito ako. Hihilumin natin yan. Nang sabay. Unti-unting inilapit ni Nathaniel ang kanyang mukha. Pumikit si Teresa. Naramdaman niya ang mainit na hininga ni Nathaniel sa kanyang balat. Kasunod ang isang dampi ng labi sa kanyang noo. Banayad, magalang, at puno ng pangako. Sa sandaling iyon, sa gitna ng ulan sa Seoul, naramdaman ni Teresa ang paghilom ng huling sugat sa kanyang puso. Hindi dahil may nagmahal sa kanya, kundi dahil natutunan niyang buksan muli ang sarili niya para tanggapin ang pagmamahal na nararapat sa kanya. Salamat, bulong niya sa dibdib ni Nathaniel habang niyayakap siya nito. Ang ulan ay tumigil at sa likod ng mga ulap, sumilip ang isang mahinang sinag ng araw. 3 taon, 1,000 at 95 araw. Ganoon katagal bago muling tumapak ang mga paa ni Teresa sa lupang sinilangan. Ang Manila Polo Club ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga ilaw. Ito ang gabi ng taunang charity gala, ang pinakamalaking pagtitipon ng mga piling tao sa lipunan. Ang hangin ay puno ng musika ng orkestra at bulungan ng mga chismis. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng bagong investor mula sa Korea na siyang nagligtas sa maraming kumpanya noong pandemya. Bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Tumahimik ang musika. Tumigil ang mga pag-uusap. Lahat ng mata ay napako sa entrada. Isang babae ang pumasok. Nakasuot siya ng isang midnight blue gown na yumayakap sa kanyang perpektong hubog, pinalamutian ng mga brilyanteng kumikinang na parang mga bituin. Ang kanyang buhok ay nakataas sa isang eleganteng bun na nagpapakita ng kanyang makinis na leeg at balikat. Ngunit ang higit na nakakabighani ay ang kanyang mukha. Makinis, maaliwalas, at may isang pino at halos hindi na makitang pilat sa pisngi na nagsisilbing palamuti ng kanyang katatagan. Si Teresa, hindi siya naglalakad ng mag-isa. Sa tabi niya, nakahawak sa kanyang braso, ay isang lalaking matangkad at kagalang-galang. Si Nathaniel Ryu. Ang paraan ng pagtingin nito kay Teresa ay sapat na para sabihing siya ang pinakamahalagang tao sa mundo para sa kanya. Sa isang sulok ng ballroom nakatayo si Ricardo. Ang baso ng whiskey sa kanyang kamay ay muntik nang mahulog. 3 taon na ang lumipas at ang panahon ay hindi naging mabait sa kanya. Ang kanyang buhok ay numinipis na at may halong puti. Ang kanyang mukha ay may mga linya ng pag-aalala at puyat. Ang kanyang dating matikas na postura ay nabaluktot na ng kahihiyan at pagkabigo. Matapos siyang iwan ni Yasmin nang maubos ang kanyang pera at matapos siyang tanggalan ng kapangyarihan ni Doña Aurora, si Ricardo ay naging anino na lamang ng kanyang sarili. Teresa? Bulong niya, hindi makapaniwala. Ang babaeng tinawag niyang lumang kasangkapan ay nagbalik bilang isang reyna. Naglakad si Teresa papasok sa gitna ng silid. Ang bawat hakbang niya ay
puno ng kumpiyansa. Wala na ang yukong balikat ng isang martir. Ito ay ang lakad ng isang babaeng nagtagumpay sa sarili niyang digmaan. Lumapit si Doña Aurora na nakaupo sa presidential table. Nang makita ng matanda si Teresa, tumayo ito at ngumiti. Isang tunay na ngiti ng pagmamalaki. Nagmano si Teresa at niyakap siya ng biyenan ng mahigpit. "Welcome home, Hija," bati ng Donya. Habang abala ang lahat sa pagbati kay Teresa, dahan-dahang lumapit si Ricardo. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang dibdib. Umaasa siya. Umaasa siya na baka sa kabila ng lahat, may puwang pa rin siya sa puso ng dating asawa. Baka ang pagbabalik na ito ay para sa kanya. "Teresa," tawag niya. Ang boses niya ay basag at mahina. Lumingon si Teresa. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi nawala. Pero hindi rin ito umabot sa kanyang mga mata nang makita siya. Tinitigan siya nito na parang isang kakilala mula sa malayong nakaraan. "Ricardo?" Bati ni Teresa. Ang tono niya ay formal, magalang, pero malamig. "Ang ganda mo." Nauutal na sabi ni Ricardo. Gusto niyang hawakan ang kamay ni Teresa, pero natigilan siya nang makita ang kamay ni Nathaniel na nakapulupot sa bewang nito. Isang tahimik na babala, isang pagmamay-ari. "Salamat," sagot ni Teresa. "Ipinapakilala ko sa iyo si Dr. Nathaniel Ryu, my partner." Ang salitang partner ay sumampal kay Ricardo. "Sa negosyo ba? O sa buhay?" Bago pa man siya makapagtanong, nagsalita si Nathaniel. "Nice to meet you, Mr. Alcantara. Marami akong narinig tungkol sa'yo." "Salamat. Dahil sa mga pagkakamali mo, nakilala ko ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko." Namutla si Ricardo. Ang insulto ay binalot sa kagandahang asal, pero tumagos ito sa kanyang buto. Tumalikod na sina Teresa at Nathaniel para batiin ang ibang bisita. Iniwan si Ricardo na nakatayo sa gitna ng kasiyahan, mag-isa at puno ng pagsisisi. Nang matapos ang gabi, habang naglalakad sina Teresa at Nathaniel papunta sa kanilang sasakyan, biglang hinarang sila ni Ricardo sa parking lot. Ang ulan ay nagsisimulang pumatak, parang noong gabing naghiwalay sila. "Teresa, please! Kausapin mo naman ako." Pagsusumamo ni Ricardo. "Luluhod ako. Kung gusto mo, ibalik mo lang ako sa buhay mo. Wala na akong ibang mapuntahan. Wala na akong ibang pamilya." Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa basang aspalto. Ang kanyang mamahaling pantalon ay nabasa ng putik. Ang lalaking minsang naghari-harian ay ngayoy nagmamakaawa sa paanan ng babaeng kanyang itinapon. "Patawarin mo ako, Ter. Mahal pa rin kita. Alam kong mahal mo pa rin ako. Tayo na lang ulit, please." Tiningnan siya ni Teresa. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang isang lalaking wasak. Dati, ang makita siyang ganito ay dudurog sa puso ni Teresa. Dati, iaangat niya ito at papatawarin. Pero ngayon, wala siyang naramdamang sakit. Wala ring naramdamang galit. Tumingin siya kay Nathaniel. Tumango ang binata, nagbibigay ng espasyo para sa kanyang desisyon. Bumalik ang tingin ni Teresa kay Ricardo. "Tumayo ka dyan, Ricardo!" Utos niya ng mahinahon. "Huwag mong dumiha ang sarili mo para sa wala." "Para sa wala?" tanong ni Ricardo. Ang luha ay humahalo sa ulan sa kanyang mukha. "Oo," sagot ni Teresa. Dahil ang Teresa na nagmahal sa'yo, matagal na siyang namatay sa ospital noong gabing iyon. Ang nasa harap mo ngayon ay isang estranghero na lang. Tinalikuran niya si Ricardo at sumakay sa kotse kung saan nakabukas ang pinto na hawak ni Nathaniel. "Let's go home, love," sabi ni Teresa kay Nathaniel. "Yes, let's go home," sagot ni Nathaniel at hinalikan ng kanyang kamay. Habang papalayo ang sasakyan, nakita ni Teresa sa side mirror ang nakaluhod na figura ni Ricardo. Unti-unting nilalamon ng dilim at ulan. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Hindi dahil nakapaghiganti siya, kundi dahil
Wala na siyang pakialam. Ang umaga matapos ang charity gala ay dumating ng may kakaibang katahimikan sa hardin ng mansyon ng mga Alcantara. Ang hamog sa mga dahon ng orkidya ay kumikinang sa ilalim ng maputlang sikat ng araw, tila mga luhang natuyo na. Dito ipinatawag ni Doña Aurora ang huling paghaharap, isang formalidad para tuluyan ng isara ang libro ng nakaraan. Nakatayo si Teresa sa tabi ng fountain, ang lugar kung saan siya madalas umiyak noon ng patago. Ngunit ngayon, wala nang bigat sa kanyang dibdib. Suot ang isang simpleng puting dress na sumasayaw sa hangin. Siya ay mukhang malaya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Nathaniel, tahimik at matatag na parang isang pader na sandalan. Ang kamay nito ay marahang nakahawak sa likod ni Teresa, isang mainit na paalala na hindi na siya nag-iisa. Bumukas ang sliding door ng terrace. Lumabas si Ricardo. Kung titingnan siya, para siyang isang lalaking galing sa giyera. Talo, sugatan, at pagod. Ang kanyang mga mata ay namamaga, tanda ng walang tulog na gabi at labis na pag-iyak. Ang suot niyang polo ay gusot, malayo sa imahe ng perpektong negosyante na kilala ng lahat noon. Huminto si Ricardo ilang hakbang mula kay Teresa. Tumingin siya kay Nathaniel, pagkatapos ay kay Teresa. Ang hiya ay bumalot sa kanyang mukha. Salamat at pumayag kang makipagkita, panimula ni Ricardo. Ang boses ay paos at basag. Akala ko, hindi na kita makakausap kahit kailan. Tinitigan siya ni Teresa. Inaasahan niyang makaramdam ng galit o kahit anong uri ng sakit. Pero wala. Tanging awa na lamang ang natitira sa kanyang puso. Awa para sa isang taong nasa kanya na ang lahat, pero piniling itapon ito para sa panandaliang aliw. Nandito ako para sa closure, Ricardo, mahinahong sagot ni Teresa. Para sa atin pareho, para makausad na tayo. Lumuhod si Ricardo, hindi dahil sa utos ng sinuman, kundi dahil sa bigat ng kanyang pagsisisi. Ang tuhod niya ay tumama sa sementadong sahig ng hardin. Teresa, patawarin mo ako. Humahagulgol na, sabi ni Ricardo. Araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko. Noong nawala ka, doon ko lang na-realize na ikaw ang buhay ko. Si Vanessa, si Yasmin, wala silang kwenta. Ikaw lang ang totoo. Inabot niya ang laylayan ng damit ni Teresa, parang batang nagmamakaawa. Please babe, give me one more chance. Aayusin ko ang lahat. Magpapakalayo tayo. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng hawak ni Nathaniel sa kanyang likod. Pero hindi ito nagsalita. Hinayaan nito si Teresa na harapin ang sarili niyang laban. Dahan-dahang inalis ni Teresa ang kamay ni Ricardo sa kanyang damit. Hindi marahas, kundi may pinalidad. Ricardo, tumayo ka. Utos ni Teresa. Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Tumayo si Ricardo, umaasa sa kanyang mga mata. Pinapatawad na kita, sabi ni Teresa. Lumiwanag ang mukha ni Ricardo. Talaga? Ibig sabihin ba nito? Pinapatawad kita, hindi dahil karapat-dapat ka. Pagpapatuloy ni Teresa, pinuputol ang ilusyon ng asawa, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan. Pinapatawad kita para hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng galit sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalikan. Bumagsak ang balikat ni Ricardo. Ang pag-asa sa kanyang mga mata ay namatay. Ang Teresa na asawa mo, namatay na siya sa sakit na ibinigay mo. Paliwanag ni Teresa, ang boses ay matatag pero may halong lungkot. Ang nasa harap mo ngayon ay bago na. At ang bagong Teresa na ito, hindi na siya para sa'yo. Mula sa likuran, lumabas si Doña Aurora. Ang matanda ay nakasuot ng itim, tila nagluluksa para sa kasal ng kanyang anak
na tuluyan ng namayapa. "Tama na yan, Ricardo," sabi ng Donya. Ang boses nito ay puno ng awtoridad pero may halong lungkot ng isang ina. "Narinig mo na siya. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa taong pinalaya mo na." Lumapit si Doña Aurora kay Teresa at hinawakan ng kamay nito. "Hija," sabi ng matanda, "kahit anong mangyari, ikaw pa rin ang anak ko. Masaya ako na nahanap mo na ang taong kayang ibigay sa iyo ang respeto na hindi naibigay ng anak ko." Tumingin ang Donya kay Nathaniel at tumango, isang senyales ng pagtanggap at basbas. Bumaling si Doña Aurora kay Ricardo. "Matuto ka sa sakit na ito, anak. Ito ang presyo ng iyong mga desisyon. Dalhin mo ito at magpakatao ka na sa susunod mong buhay." Wala nang masabi si Ricardo. Ang katotohanan ay isang pait na kailangan niyang lunukin. Talo siya, at siya mismo ang gumuhit ng sarili niyang pagkatalo. Tumalikod na si Teresa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya lumingon pa. Naramdaman niya ang mainit na kamay ni Nathaniel na humawak sa kanyang kamay. Ang kanilang mga daliri ay nagtagpo at nagkawing, isang simbolo ng bagong simula. "Let's go!" bulong ni Nathaniel. Naglakad sila palayo sa hardin, palayo sa mansyon, palayo sa nakaraan. Ang bawat hakbang ay magaan, ang hangin ay sariwa. Naiwan si Ricardo na nakatayo mag-isa sa gitna ng malawak na hardin. Ang katahimikan ay nabasag lamang ng malakas at malalim na tunog ng kampana mula sa simbahan sa di kalayuan. Ang bawat dupikal ay umaalingaw-ngaw sa hangin, tila nagbabadya ng katapusan ng isang kabanata at pagsisimula ng panibago. Para kay Ricardo, ito ay tunog ng pagtatapos. Pero para kay Teresa, ito ay tunog ng kalayaan. Ang hangin sa Tagaytay ay may dalang pamilyar na lamig, ngunit sa loob ng isang pribadong hardin na napapaligiran ng mga namumulaklak na hydrangea, ang paligid ay balot ng init ng pagmamahal. Walang garandyosong dekorasyon, walang daan-daang bisita, at walang mga kamerang kumikislap para sa publisidad. Ito ay isang simpleng seremonya, tahimik at sagrado, tulad ng isang panalangin na sinagot matapos ang mahabang panahon ng paghihintay at pagluha. Nakatayo si Teresa sa ilalim ng isang arkong gawa sa kahoy at mga puting rosas. Ang suot niyang damit ay hindi magarbo. Ito ay isang simpleng cream dress na yari sa linen, malinis at presko tignan, na sumasayaw sa bawat ihip ng hangin. Ang buhok niya ay nakalugay, malaya mula sa anumang ipit, na sumisimbolo sa kanyang kaluluwang wala ng gapos. Wala na ang mabibigat na alahas na dati ay nagsisilbing kadena sa kanyang leeg at mga braso bilang Mrs. Alcantara. Ang tanging palamuti niya ngayon ay ang kanyang ngiti. Isang ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isang ngiti na hindi na kailangang ipilit para lang pagtakpan ang sakit. Sa kanyang harapan, naghihintay si Nathaniel. Ang doktor na naghilom hindi lamang sa kanyang mukha, kundi pati na rin sa kanyang durog na puso, ay nakatingin sa kanya na tila siya ang pinakamahalagang biyaya sa mundo. Walang pag-aalinlangan sa mga mata ng binata, tanging katiyakan at pangako ng proteksyon. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay, naramdaman ni Teresa ang pamilyar na kalyo sa mga palad ni Nathaniel. Mga kamay na nagliligtas ng buhay, mga kamay na ngayon ay nangangakong hahawak sa kanya sa habang buhay. Sa unang hanay ng mga upuan, naroon si Doña Aurora. Ang matanda ay nakaupo ng tuwid, suot ang isang eleganteng barotsaya. Sa kanyang mga mata, makikita ang pamamasa ng luha, hindi luha ng lungkot, kundi luha ng pasasalamat. Siya ang ina na nawalan ng anak dahil sa katigasan ng ulo nito, ngunit nakatagpo naman ng tunay na anak sa katauhan ng kanyang dating manugang. Tumango siya kay Teresa, isang tahimik na basbas na nagsasabing tama ang desisyong pinili nito. "Ay, Nathaniel," panimula ng binata. Ang boses ay malinaw at buo. "Promise to love,
Not just your beauty, but your scars. I promise to be the home you never have to leave and the peace you always deserved. Sumagot si Teresa. Ang boses ay nanginginig sa emosyon, ngunit puno ng katatagan. At ako, si Teresa, ay nangangakong hindi na muling wawalain ang sarili ko habang minamahal ka. Tinatanggap ko ang pag-ibig mo, hindi para buuin ako, kundi para samahan akong maging buo. Habang isinusuot nila ang simpleng singsing sa isa't isa, ang araw ay nagsimulang lumubog. Kinukulayan ang langit ng kahel at lila. Ito ay isang pagtatapos ng araw, pero simula ng kanilang bagong umaga. Sa kabilang banda ng mundo, sa isang maliit at madilim na studio apartment sa Maynila, ang katahimikan ay nakabibingi. Nakaupo si Ricardo sa harap ng isang maliit na mesa. Sa harap niya ay isang styrofoam ng fast food na lumamig na. Ang telebisyon ay nakabukas. Nagbabalita tungkol sa stock market, ngunit hindi ito pinakikinggan ni Ricardo. Ang kanyang atensyon ay nasa isang lumang litrato na hawak niya. Isang litrato nila ni Teresa noong una silang ikinasal. Masaya sila noon. Bata. Puno ng pangarap. Tinitigan niya ang kanyang sarili sa salamin sa dingding. Ang lalaking nakikita niya ay malayo una sa hari ng Makati, nakilala ng lahat. Siya ay isa na lamang ordinaryong lalaki na tumatanda mag-isa, walang tumatawag sa kanya ng babe pag-uwi. Walang nagluluto ng kare-kare, walang nag-aayos ng kanyang gamot. Si Yasmin ay matagal nang nawala, sumama sa ibang lalaking mas mayaman at mas bata. Ang mga kaibigan niya sa club ay iniwan na rin siya nang mawala ang kanyang impluensya. Kinuha niya ang kanyang tinidor at sumubo ng malamig na kanin. Ang lasa ay matabang, walang buhay. Bigla niyang naalala ang anghang ng Bicol Express ni Teresa. Dati, inis na inis siya sa anghang na iyon. Ngayon, handa niyang ibigay ang lahat para lang malasahan muli ang kahit anong luto ng asawa niya. Kahit na puno ito ng galit, basta't galing sa mga kamay ni Teresa, isang luha ang pumatak sa kanyang plato. Sinundan ito ng isa pa at isa pa. Sa huli, napayuko na lang si Ricardo at humagulgol sa gitna ng kanyang maliit na kwarto. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay walang nakarinig, kundi ang apat na sulok ng pader. Ito ang kanyang parusa. Hindi kulungan, hindi kahirapan, kundi ang malupit na katahimikan ng pag-iisa. Bumalik ang eksena sa Tagaytay, tapos na ang seremonya. Ang mag-asawang Teresa at Nathaniel ay nakatayo sa gilid ng bangin, pinapanood ang Taal Volcano sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hinawakan ni Teresa ang kanyang pisngi sa bahagi kung saan naroon ang manipis na pilat. Dati, tuwing humaharap siya sa salamin, ang nakikita niya ay kapangitan. Nakikita niya ang ebidensya ng kanyang pagkabigo. Pero ngayon, habang hinahaplos ito ni Nathaniel ng may pagmamahal, naisip niya ang sining ng kintsugi. Ang sining ng mga Hapon, kung saan ang basag na palayok ay binubuo muli gamit ang ginto. Ang lamat ay hindi itinatago. Ito ay ipinagdiriwang dahil ito ang nagpapatibay at nagpapaganda sa bagay na yon. Iniinsip mo pa rin ba? Tanong ni Nathaniel na tila laging nababasa ang kanyang isipan. Umiling si Teresa at ngumiti. Sumandal siya sa dibdib ng asawa. Hindi na, sagot niya. Iniisip ko lang na, minsan, kailangan mong mabasag para mabuo ulit ng mas maganda. Ang pilat na ito ang patunay na minsan akong naging tanga, pero natuto akong maging matapang. Niyakap siya ni Nathaniel ng mahigpit, at sa yakap na yon, naramdaman ni Teresa na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay isa na lamang malayong alaala. Ang hangin ay umihip, tinatangay ang mga tuyong dahon sa lupa, nagbibigay daan para sa mga bagong usbong. Ang gabi ay malalim, pero ang mga bituin ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa kailanman. Natagpuan na ng martir ang kanyang langit, hindi sa kamatayan, kundi sa pagpili sa sarili niyang kaligayahan. At sa pagpili niya sa sarili, doon niya natagpuan hindi lang ang kalayaan, kundi ang tunay na kahulugan ng walang hanggang
kapayapaan. Sa inyo, aming minamahal na tagapakinig, na sumama sa paglalakbay ni Teresa mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling nangiti ng tagumpay, taos-puso akong nagpapasalamat. Hindi madaling samahan ang isang tauhan sa kanyang pinakamadilim na sandali. Aaminin ko, habang isinusulat ko ang mga eksenang nasasaktan si Teresa, lalo na noong gabing nalaman niya ang katotohanan sa opisina ni Ricardo, mabigat ang aking dibdib. Tila ba nararamdaman ko rin ang bawat hiwa ng pagtataksil dahil alam nating lahat na sa totoong buhay, marami sa atin ang may kilalang Teresa o baka minsan, naging Teresa na rin tayo. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay hango sa mga bulong ng mga pusong nagmahal ng totoo ngunit sinuklian ng panloloko. Nais kong ipaalala sa bawat isa sa inyo na ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang bagay. Ngunit hindi ito laging nangangahulugan ng pagbabalikan. Minsan, ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal ay ang pagpalaya. Pagpalaya sa taong nanakit sa atin at higit sa lahat, pagpalaya sa ating sarili mula sa kulungan ng nakaraan. Gaya ng sining ng kintsugi, ang ating mga lamat at pilat ay hindi dapat ikahiya. Ang mga ito ay pinupuno ng ginto ng ating mga aral na ginagawa tayong mas matibay at mas maganda kaysa dati. Bago tayo maghiwalay, may isa akong tanong na nais kong iwan sa inyo at gusto kong marinig ang inyong tapat na sagot. Kung kayo ang nasa katayuan ni Teresa at nakita nyo ang pagsisisi at pagluhod ni Ricardo sa huli, magkakaroon ba ng puwang sa puso nyo para bigyan siya ng isa pang pagkakataon? O tama lang ba na pinili ni Teresa na tuldukan na ang lahat at wag nang lumingon pa? Ibahagi nyo naman sa amin ang inyong saloobin sa comment section. Gusto rin naming malaman kung saan nyo kami pinakikinggan ngayon. Nasa trabaho ba kayo, nagpapahinga sa bahay, o nasa biyahe pa uwi? Huwag kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito kung naantig kami ang inyong puso. Muli, ito po ang huling lihim ng asawang martir. Eksklusibo dito sa Kwentong Puso. Ako si Clara, ang inyong tagapagsalaysay, nag-iiwan ng paalala na ikaw ay sapat, ikaw ay mahalaga, at ikaw ay karapat-dapat mahalin ng buo. Hanggang sa muli.